8:30 pa si Orme. 8:30 pa raw. Boss! Morning, Orme! Dahil pa tayo.
Okay lang, papahanapin ko kasi yung
suporta at tulong na binibigay na sa national government. Hindi nga sa DPWH, pati sa ibang mga ahensya natin. Dahil nandito kami ngayon sa Espanya. Kasi alam mo, nung binisita namin yung dalawang area na ginawa natin ang maayos at tama yung mga proyektong binili ng ating Pangulo. Sa Taft Avenue sa Isabel, saka dun sa Sunod-Apog, pati na rin dun sa Ross Boulevard, sa May Bonifacio. Nakita lang yung talaga, tama yung gagawin. Hindi na nakawit yung pera, tama yung proyekto, maayos. Merong epektong panahon. Sa Sunod-Apog, nag-usap na kami yun, sa atin. Wala nang reklamo yung mga taga-Sunod-Apog na marami Sunod-Apog. Kasi talagang hindi na nagpapahal. No, sa Santa Isabel, yung mga manila sa Santa Isabel, sa akin, sinasabi sa inyo, talagang nag-work yung ginawa niyo kasi halos hindi na nagpapahal. Sa harap ng Manila Hotel, hindi na nagpapahal. Yung mga area na gumagamit yung mga public station natin, mas marami rin. So, kinaya ako si Yorme, parang itong, ewan ko, yung dekada na nagpapahal dito sa Espanya. Elementary rito ngayon, doktor na ba? Oo. So, nag-planning kami at pinakasita ko ngayon yung 5 interventions na gagawin natin dito sa Espanya. Kasi medyo matibigat itong mga interventions ito. And hindi natin magagawa ng local government. So, maganda, all out support si Yorme. Yan na kinakusap din namin yung mga kabayan natin. Magkakaroon ng konting area na next 2 months. Pero, sabihin namin, pag natapos ko, kahit pa paano, may isang pagbahan sa Isman. Once and for all. Kasi grabe na rin. Yung pagbahan, yung grabe na rin sa mga estudyante, sa mga osyo dito, sa mga tao. So yun, tapos ay ang yun. So, siguro, si Orme muna, then we'll entertain them. Sige. Tanong ba kayo? Statement ka muna, may tanong. Wala pa, zero. Wala pa nga ginagawa. Ano naman, things are being given attention. The concern is really there. Marami naman ang area. Manila is just one of the biggest problem. Hindi ko lang pwedeng kaldagin si Secretary Vince. Dito ka lang sa Manila, dito ka lang sa Manila. He has to attend also on other matters. But we're very happy with the DPWH on what they're doing, intervention sa mga areas of concern. Taft Avenue, Adriato area, Espanya, and so on. So today, we went here because over the weekend, Secretary Vince and I been texting and sharing information about the pumping station and the DPWH and the areas of flooded areas like Espanya. So in this case, darating ang oras na maiibsan yung level ng tubig ng baha. That's a minimum requirements or goal namin DPWH at kaya lamang pinagpapauna-una sa mga dumadako sa Manila sa mga darating ng linggo, medyo magkakaroon ng abala sa kalsada ng months. Pero sabi nga, nadali din ang ginawa. Third, hopefully, the plan of having a catch basin in Earnshaw would help Spanish planning. It's now on their way sa planning. Magkakaroon lang ng konting abala sa kambal na simbahan. Kasi yung buong kanto na yun, yung buong plaza, may converted as catch basin siya. O Espanya, para papunta naman doon sa pumping station sa likod ng LRT sa amin. Mayor, ano po pinakamalaking problema po ba? Is it basura,
talaga ang tagasalo ng tubig coming from the eastern port. So all the way from the mountainside, all the way here. Kasi papunta lahat. Yung mga interceptor naman, like Blumenau and Sulog Apo, ginagawa naman. Kaya lang talaga, through the years, yung load ng water is not sufficient enough anymore to be carried by the drainage system. So that's why the intervention is to put up cross drainage, upgrade ng kalsada, leveling ng kalsada, clean up of the drainage, and pumping stations, more pumping stations nearby Espanya, and the one that yung sinabi ko, yung catch basin sa ilalim mismo ng kalsada. So many factors. But the thing is, until at least may napupuntahan, may nararamdaman na dito. Are we going to face flooding already in the coming days? Yes, it may. But it's being addressed. Espanya na lang talaga at saka some portion of not having yung bayan yung education. Kasi medyo pag-iwanan na yung lupa. So we suggested to DP District Engineer check and plan. Kasi dito sa kanan, yung sinasabi ni Sec na hindi ko sa may Santa Isabel. Nag-work yung yung drainage. So bukas, pupunta ka na ayayain ko ni si Yorme. Ibisitahin ko din ang top avenue sa Pagkasa. Pati na rin yung Remedios tsaka yung Malate area. Kasi yun, so, ano lang, advisory lang sa mga kababayan natin sa Espanya, sa merong mga mangyayari mga major construction dito ay nakalimutan sa September. So, meron tayo 4 na cross drain na gagawin mula dito sa side na ito. Patunga doon, 4, inabot na ng school yan. No, para yung tubig nakaikip ay makakawin. Pababa, papunta sa mga pumping station at papunta doon sa sinasabi ng Yorme na detention basin na gagawin natin sa Bustillos sa harap ng simbahan sa Revolution. No, so yung dalawang yon, 4 na cross drain, yung detention basin, pagpapalaki ng mga inlet, pasukan ng tubig. No, kasi ang problema dyan, lalagyan natin yung mga crash trap kasi nangyari kapag kinahat ng basura, babara rin ng basura, yung babaan ng tubig. Magbabaan ng mabilis. So, kailangan ayusin nila. And then, meron tayong mga itataas na portion ng Espanya dahil mababa na, napatiwanan na. And doon talaga nag-iipon yung tubig at saka natin. Lahat ng yun, sabay-sabay natin gagawin. Hihingi tayo muna na mabalik muna sa ating mga kababayan na estudyante natin sa university sa Espanya. Pero, ang assume namin mabilis natin gagawin, 24/7 natin yan. Kagawa, pag nagawa yan, medyo maganda-ganda ang magiging epekto nito sa pagbahan ng medyo maganda. So, yun nga, magsisipaga na tayo Kami naman, on behalf of the people of Manila, we are very grateful, nagpapasalamat kami sa DPWS, Secretary Luis Dizon, yung aming mga pino-forward na real-time information, actual situation, nabibigyan naman ng kagaya. As you all know, that was a few days ago. So they went back here this way. Now interventions are going to be initiated. So for now, thank you very much. Hi, okay. Recently we attended the ArcGIS season that we bought recognized
this data and data analytics of our system, we can project 2 hours before kung saan magdudulot ng malaking baba. Ito ba ay particular sa kalsada lang? Hindi. Ito ay particular sa mga community natin. Pwede natin maligas. At ito, a few hours ahead of the area. Yun yung isa sa mga meron tayo ngayon. But it's not yet being deployed because we have to put the system underneath sa ating lupa at imamap natin yung ating lote o ipagkadasal mapping. Kaya mahalaga yun. Yun yung next move namin after we will give an information about utilizing the system, mapping system for MDRRM. Eh, pag MDRRM mo, kasama na rin dyan pati pagbaha. So lalawak yung lalawak.